Inyo ang Panginoon at sumayo. Maligayang piyesta po sa inyong lahat. Parang hindi talaga maligaya, ano? Maligayang piyesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta! So bahagi o ng ating pagkilos sa dakilang karangalan ng buong Nazareno. No? Kaya nga po ipinahayag sa Ebanghelyo na si Jesus ay bumalik sa kanyang bayang Nazaret. No? Saan siya pumunta? Sabi nga natin, ito yung panahon ng kanyang pagninilay. No? Sangayon sa mga dalubhasa, siya ay pumunta sa disyerto, no? Para magnilay at bumalik siya, no? After 30 years old, no? Para simulan yung kanyang pangangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yung kanyang ipinahayag mula po sa Ebanghelyo natin ngayon, mula kay San Lucas, anong sabi niya? Natupad ang bahagi ito ng kasulatang ito habang kayo ay nakikinig. Ano? So, bahagi ho, no? Natutupad bagay yung bahagi ng pangako ng Diyos sa inyo. Parang natutupad ba ang bahagi ng pangako ng Diyos sa inyo? So, sana makita ho natin, ano? Sa ating pagkilos sa daigdig na ito, no? Kaya ngayon mismo ang ating panalangin, yung sama-sama nating pagtugon, no? So makita natin na ito ay kabahagi ng katuparan ng pangako ng Diyos, no? Huwag nating kalimutan yun, no? Katuparan ng pangako ng Diyos. Kasi baka mamaya ang iniisip lang natin ay puro pangako, no? Walang katuparan, no? Ay di pumasok na lang kayo sa politika, no? Maraming pangako doon, no? Hindi ko lang alam kung nasusunod, no? So bahagi ho, no? At ating ipinagdarasal na yung sanang iboboto ninyo sa darating na eleksyon, ano, ay hindi lang puro pangako, no? Sana ay nagkakatupad yung pangako, no? Pero yun, nawa, no? Sa larangan, lalong-lalo na ng ating pagkilos sa daigdig na ito, maging bahagi yun ng ating pagninil, lalong-lalo na, ano? Sa ating debosyon sa buong Nazareno, ano? Bagamat marami tayong inihingi sa Kanya, ano? Pero sana makita natin ano yung natupad? Yung natupad na ba? No? Kasi yun ang pangahawakan natin Kung tinutupad ng Diyos at alam natin na kaya tayo ay nagdedebosyon sapagkat mayroong mga natupad na pangako. So dito, ano? Makita natin sa ngayon, ano? Ay tayo ay magpasalamat sa mga pangako ng Diyos na naging kabahagi ng katuparan ng ating pagkilos sa daigdig na ito. No? Bahagi, no? Hindi naman lahat. No? Pero may pinapahayag, bahagi. Ano? Kasi yung kaganapan ng pangako ay kung turusin niya din, doon natin yun makakamit kapag kasama na natin siya. Pero yun ang huwag natin kalimutan. No, alam nyo kapag itong mga nakalipas na mga araw sa paghahanda sa debosyon, no? At kapistahan ng buong Nazareno, yung mga nai-interview, no? May nakita pa ako doon, in-interview, 87 years old, no? Na naglakbay mula sa norte, no? Patungo sa Quiapo, no? Bakit? Kahit na raw siya ay medyo mahina na yung kanyang tuhod, no? Para alin, magpasalamat. No? Bakit? Natupad yung pangako, bahagi yun ng kanyang pagkilos, no? Pero yun ang huwag natin kalimutan, palagi tayong magpasalamat. Kaya nga yung panyaya palagi ng Diyos sa atin, magsimba kayo every Sunday, no? Kasi sa Jesus, nakita ko natin na alin, bahagi ng kanyang kagawian na alin, pumasok sa sinagoga sa araw ng pamamahina. No? Bahagi yun ng kanyang pagkilos. Pero yun, no? Ang sabi nga natin kalimitin na din, count your blessings. No? Be thankful for your blessing. Magpasalamat kayo
sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos, mga katuparan na ipinagkaloob ng Diyos, ano? At mga inihiling ninyo na mga panalangin. Ano? Pangalawa, bahagi yun na kung saan ay nakita natin yung katuparan ng pangako na ipinahayag ko sa atin sa Ebanghelyo, ay makita ko natin dito yung alin. Yung mga ibinahagi. Ayan nyo po na ulitin ko ulit kasi ito po ay mula sa aklat ni Propeta Isaias. At ito rin po ay medyo malapit sa akin kasi ito rin yung ginamit ko nung ako ay inordinahan. Nung kami inordinahan, yung sipi ng banal na kasulatan na ito na yun. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. No? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Well, kay Jesus yun. No? Isa ho yun. Hindi lang kay Jesus yun. No? Para sa atin yun. No? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na sumasa inyo ang Espiritu ng Panginoon? No? Baka nakakalimutan natin. Baka nakakalimutan natin na sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon. Kasi pag nakalimutan natin na sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon, baka ibang Espiritu ang sumasa inyo. No? No? Kaya nga, alam nyo, kung napapansin ninyo, kalimitan kapag nagsimula ako ng aking homilya, anong kalimitan sinasabi ko sa una? Anong palaging sinasabi ko sa una? Sumainyo ang Panginoon. Ano? Nasa inyo ang Panginoon, nasa atin ang Panginoon. Ano? At kilalanin natin yun. Ano? Sumainyo ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng panahon ng Kapaskuhan. Emmanuel. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel? Sumasa atin ang Diyos. Sumasa atin ang Panginoon. Ano? No? Bahagi ho yun. Sumasa atin ang Panginoon. Ngayon, mayroon tayong mga bibinyagan. O, asan na yung bibinyagan? Ang mga nene. O, asan na yung mga bibinyagan? Yan, o. Tahimik muna kayo dyan, ha? O. Bahagi ho. No? Bibinyagan natin yan. Ano? Sinimula ng tayo ay bahaginan ng Espiritu ng Diyos mula nung tayo ay pininyagan. Pero bahagi ng ating patuloy na pag-inilig, doon po sa mga nagsisimba sa parokya everyday, sabi ko nga, ano, isa rin yun sa paanyaya na ipinamanik natin noong nakaraang kahapon, no? Na makita natin yung pagkilos ng Diyos. No? Kaya ngayon marami natatakot eh. No? Bakit? Hindi na nila nakikita ang Diyos. Kahit sa kanilang sarili. No? Kaya itong ating henerasyon ngayon ay maraming takot, no? Maraming pangamba, maraming pag-aalinlangan. Kasi hindi natin nakikita yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. No? So, hanapin natin, pero yun ang makita natin. No? Sinabi na yun, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. No? Pangatlo, bahagi yun ng ating paninilay ngayon, yung mga pinamanik rito na ano, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Ano? So, bahagi rin ng pagninilay, no? Kung nyo maalala sa mga pagkakataon, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Ano? Na tayo ay binigyan din ng tungkulin ng Diyos. Ano? Na alin, ipangaral ang mabuting balita sa mga duka, sa mga walang-wala. Ano? So, ibig sabihin, kapag sumasa atin ng Diyos, ano, ay tayo ay nagiging bahagi ng pagkilos na alin. Na, sabi ko nga, muna-muna, tayo mismo ang makakilala. No? Tayo muna ang makakilala na ang Diyos ay sumasa atin. Ano? At bahagi rin na kung saan alin, makikita rin ng iba na ang Diyos ay sumasa atin. No? Well, hindi naman perfecto. No? Kailan, yun naman yung tingnan din natin. Ano? Kasi kung minsan yung iba alin, ang tinitingnan sa kapwa alin, yung pagka-demonyo, no? Yun ang kung minsan nakikita natin eh. Pero, nakikita ba natin yung pagka-Diyos? No? Kaya tuwang-tuwa sa atin ang demonyo eh. No? Kasi bakit? Ang palagi natin nakikita ay siya. No? Hindi. No? Tingnan natin ang Diyos. No?
Bahagi ho yun. Kahit sa kapwa natin, no? Yun naman yung makita ho natin. Kahit na walang malangya kayo ng kapwa ninyo, ano, makita ninyo ang Diyos doon, no? Bahagi ng pagkilos na makita ho natin, no? Sapagkat yun ay pamamalik. At kapag kasi, sabi nga ay, bakit yun ang nakikita mo? Ay kasi yun ang nasa iyo, no? Kapag nakikita mo yung demonyo, ay baka nasa iyo ay namamayani yung demonyo. Kaya nakikita mo yung demonyo no? Pero kung namamayani sa iyo ay Diyos, ang makikita mo yung mga bagay na naka-Diyos. It is what you see is what you have, no? Kung anong nakikita mo sapagkat ikaw yun ay mayroon ka, no? Mayroon ka noon eh. Kaya kung ang Diyos ay sumasayo, ang makita mo rin maka-Diyos. Bahagi yun ang makita mo natin, no? At anong uri ng maka-Diyos? Sa iba ngayon susunod, alin yun? Hayaan yung sundin ko. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ano? Freedom. Ano? Kaya yung pahayag ko ng unang pagbasa na narinig na pag-ibig, ano? Kahit na yung pag-ibig ay malaya, ano? Hindi pwede na ikay iniibig ko tapos ikukulong kita, ano? Hindi yun tunay na pag-ibig, ano? At yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na tumutugon sa kalayaan at nagpapalaya, no? Hindi po ito isang pananampalataya na alin sumisigil, no? Hindi po ito ang pananampalatayang ikaw ay sinasakal, ano? Bahagi o yun, pag nilinilayan natin, ano? Kaya napakalaga o sa ating pananampalataya yung malayang pagpapahayag at malayang pagpili, no? Malayang pagpili. Medyo malalim mo pag pinag-usapan natin yung malayang pagpili, no? Pero kung minsan sinasabi nga ng iba, Father, bakit hindi yan ang gawin ng Diyos na ang lahat ay piliin siya, no? Hindi ho, no? Hindi ho pwedeng gawin ng Diyos yun na ipilit niya na siya ang piliin ng tao. Bakit? Hindi tunay na pag-ibig yun, no? Kasi hindi pwedeng magiging tunay yung pag-ibig na pilit. Hindi na pag-ibig yun. Pilit na yun, no? Hindi pag-ibig yun. At yung pananampalataya natin ay isang pananampalatayang nakabase sa malayang pagpili, no? Malayang pagpili. Kaya bahagi yun ng pagtugon natin sa biyaya ng pumikapal. Tayo ay nag-aanyaya, pero tayo ang pipili, no? At nawa makita natin na yung ating pagpili ay tunay na nagpapalaya. Saan? Sabi ka natin, ano? Para sa mga anumang uri, hinihiling natin na nawa tayo ay maging malaya, no? Malaya sa mga karamdaman, para tayo ay malayang makapaglingkod, no? Tayo ay makalaya saan? Sa mga pangyayari na maaaring magdulot sa ating kahirapan, ano? Maging malaya tayo sa mga pagkakataon na nakikita natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito, no? Malaya kayong makapagsamba, no? Kahit na kung minsan ay may ito, sabi nga natin ay tayo ay naglalayag na nakakasalubong natin ng malakas na hangin, no? Pero sana makita natin yung pananampalataya natin nung kapag mas malaya yan, makikita natin yung tunay na pagkilos, no? Kaya babalik tayo doon saan? Yung pagkalaya ng mga Israelita mula sa Ehipto, no? Pero yun naman, makita ko natin, pananampalataya natin ay nagpapalaya, no? At later on, makita natin na yung pagpapalaya na ito, hindi yung malaya ako kahit anong gawin ko. Para kahit na makasama ako sa aking kapwa, hindi, ano? Hindi ho yung kalayaan, no? Hindi ho pwedeng abusuhin din natin yung ating kalayaan para yung iba nating kapatid ay maghirap, no?
Hindi pwede na ikaw ay malaya kang kikilos, pero yung kapatid mo, gawa ng malaya mong pagkilos, ay nahihirapan sapagkat bakit? Ay kinuha mo naman yung kanyang kalayaan. Ano? Kaya papasok din kanyang tinatawag natin yung kaayusan ng lipunan na ginagalawan natin. Ano? So, kaya napakahalaga rin yung tinatawag natin na maging responsable tayo sa ating paggamit ng ating kalayaan. No? Halimbawa, kalayaan mo na mag-enjoy, lalakasan mo ang iyong karaoke. Ano? Okay lang kapag sabi nga natin birthday. No? Pero kapag gabi-gabi na at 11 o'clock na, yung mga kapatid mo na kapitbahay mo na matutulog, no? Inaagawan mo yun ng kalayaan, ano? Maling kalayaan mo yun, ano? Hindi na ho tamang kalayaan yun. Sapagkat yung kalayaan mo na mag-enjoy, ay sinisira mo ang mga kapatid mo na gustong mag-enjoy sa kanilang pagtulog, no? So bahagi rin ho yun, no? Kaya kung tutusin, yung tunay na kalayaan ay nagre-respeto din sa pamantayan ng batas ng lipunan na ginagalawan natin. Pero yun ang gusto ng Diyos sa atin, ano? Yung pananampalatayang nagpapalaya. Ano? Sino ang may handa ngayon? Taas na ang kamay. Walang gusto magtaas ang kamay, baka pupuntahan. Maghanda. Maghahanda kayo. Bilang pasasalamat. Huwag kayong maghahanda kapag utang. Ha? Hindi kayo lalaya. Ano? No? Sabi nyo tayong mga Pilipino, nagbibilang na tayo kagad ng sisi, wala pa yung itlog. Hindi, may darating naman akong pera. Hindi, pagpapasalamat din Anong pagpapasalamat mo? Hindi kung pagpapasalamat mo, naipong ka. Hindi yung naganda ka nga ng piyesta, pagkatapos, isang taong kang nakagapos ang iyong mga kamay, At sasabihin mo, kasi inihanda ko ng piyesta, Hindi mo pagpapalaya yun, Hindi mo yun bahagi ng ating pananampalataya. Hindi dangis ng Diyos natin, maglilingkod ka sa Kanya pagkatapos, pinahirapan mo sarili mo, Hindi mo pagpapalaya yun, Kaya ka maghahanda kasi bakit? May sobra, May sobra. Hindi kaya, nakaipon ako, Kasi pinagpala ako ng Diyos sa loob ng taon na nakalipas, Kaya, bahagi ko yun, Pero yun, kung uutangin nyo lang yung inyong ipaghahanda, please, Hindi po yan nagpapalaya, Pero yun, ang isang po may kapag, kaya tayo naghahanda, pagpapasalamat. Pagpapasalamat. At hindi lang pagpapasalamat para sa sarili mo, alam nyo, bahagi yun ng paghahanda. Sabi nga, ay magpapasalamat kasi naganda ka, pasalamat sa Diyos, Kung i-extend pa natin, ay bahagi yun na kung saan niya din. Magpakain ka doon sa mga kahit hindi mo kakilala. Yun ay yung kawang-gawa na. Kawang-gawa na yun. Kasi kung yung pinapakain mo lamang ay yung mag-iimbita rin sa'yo, ay wala lang yun. Komersyo lang yun. Kasi iimbitahan ka rin nila pagdating ng iba. Kaya po kapag kayo ay naghahanda at ang pinapakain nyo ay hindi kayang magtumpas o hindi kaya na kayo ibitahan, later on magpasalamat kayo. Bakit? Yun ang sinasabi ni Jesus. Nakapagpapalaya kayo. Nakapagpakain kayo. Hindi pagpapalaya. So kung utusin po, nakatipid yung pinakain nyo ngayon ng isang pagkain. Pagpapalaya mo yun Lalo-lalo na yung hindi makakaganti. Hinahanda na hindi makaganti. Bakit? Tayo tumutulad sa turo ng ating Panginoong Heso Kristo. So ito po, ang idulog natin sa harapan ng poong may kapal. Kanawa, higit natin pakinabangan ang kanyang biyaya na pagka naririto, siya ay sumasa atin at nais niyang tayo ay higit na makinabang sa dakilang kapistahan na ito ng pagkilos ng puno ng pag-ibig at pagpapahayag ng ating malayang pagtugon sa kanyang
panawagan bilang mga anak ng Diyos.